Naglabas na rin ang kanilang saloobin sa nangyaring ilegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ang ilan sa mga lokal na kandidato sa probinsya ng Bohol. Ayon sa isa sa kanila, the worst is yet to come. Narito ang balita ni Eileen Navarro. Kamakailan nakiisa ang mga taga Guindolman, Bohol sa isinagawang prayer and candle lighting para sa dating Pangulong Rodrigo Duterte kasabay ng panawagang Bring PRRD Home. Yes, I think this is a national call, a nationwide call wherein kanang Pilipino, dili lang taga Guindolman. Kaya nakita man nato nga illegal ang pag-arrest ni PRRD. Nawag yun ni Agi og proseso, wa ni Agi og extradition proceedings. Bakas sa mga mukha ng ating mga kababayang Bolanon ang pag-aalala sa magiging kalagayan ng dating Pangulo na isa ng senior citizen at anilay ginawa lang ang karapat-dapat noong panahon ng kanyang pamumuno sa bansa upang protektahan ang bawat Pilipino. Ngayon ay wala ng tigil ang pag-uorganisa ng iba't ibang peaceful rally bilang pagpapakita na nagising na ang taong bayan sa tunay na kalagayan ngayon ng bansa. Ito ang naging obserbasyon ng dating alkalde ng Tagbilaran City, Bohol na si Attorney Dan Nery Lim na ngayon tumatakbong gobernador ng naturang probinsya. Well, ang akong personal nga observation is may patigbabaw na gyud ang sentimento sa mga katawan nga dili na gyud sila ingon bitaw nga dili magpakabana. So makita nato nga ang pag-kidnap ni President Digong Duterte is a symbol of abuse, abuso sa gahom o way pagtagad sa kinabagan sa mga Pilipino. So mag-expecta that the worst is yet to come on this ground. Ayon pa kay Atty. Lim, inaasahan na niya ang mga pag-ataking politikal sa pamilya Duterte. Isa na dito ang pagpapa-impeach kay VP Inday Sara Duterte at ang kasong hinaharap ni Congressman Paulo Pulong Duterte. Isaan niyang preliminary warm-up ang ginawang paglusob ng libo-libong kapulisan sa compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy na kilalang matalik na kaibigan at #1 supporter ng dating Pangulo. Maliwanag anya na ginagamit ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang kapangyarihan sa pang-aabuso sa kalaban nito sa politika. This is worse than any history for that matter sa natad sa politika. Nakunte na ang atong mga kalihukan para sa ilang personal nga interest. You could just imagine 2025 ron, pero ang ilang tanang mga binuhatan para sa 2028 at the expense sa mga Filipino people. Kaya naman, dahil sa mga kaganapan ngayon, may panawagan si Atty. Dan Lim sa kapwa Pilipino o mga Bolanon. The voice of the people is the voice of God. So magpakabanata, we have to come out in the open. So everybody, ug naamoy pagmahal sa inyong nason o sa inyong probinsya, then we have to come out in the open and support katong mga tao nga na biktima. Pastor Kibuloy, you could just imagine ang religious sector, apila na. So, but God is good to us. Dili ta pasagdan na niya. So there will be more coming. Nga ma-expose gano'n sila sa ilang pag-abuso sa gahom. Samantala, aminado si Atty. Macdo Castañares na positibo ang naging epekto sa mga kandidato ng PDP laban senatorial slate ang ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Definitely yes. Kaya ang simpatiya sa kadaghanan, bagangdot sa katawhan, naa sa mga Duterte, naa ni former President Rodrigo Roa Duterte, naa ni VP Inday Sara Duterte. Kung atong tanawon, nausob ang sitwasyon wherein katong mga tao na mismo miingon na nga zero vote or boycott ang BBM nga makakandidato. Ang probinsya ng Bohol ay bahagi ng Central Visayas. Base sa datos ng COMELEC, noong taong 2022, nasa mahigit 900,000 botante meron ang probinsya ng Bohol at ikinokonsiderang 20th vote-rich province sa bansa.
Sina Attorney Dan Nery Lim at Attorney Macdo Castañares ay ilan lamang sa mga nananatili at nanindigan sa pakikipag-alyado sa kampo ng mga Duterte at naniniwala na sa liderato ng mga Duterte sa politika, mararamdaman ang tunay na malasakit para sa sambayanang Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.